Ang pag-complete ni Sukuna ng kanyang bath or ng kanyang reincarnation ritual at pati na rin ang pakikipaglaban niya sa isa sa mga karakter na nakita na natin previously sa kwento at ang tunay na katauhan ni Yorozu na sumapi dito sa kapatid ni Megumi Fushiguro na si Tsumiki Fushiguro. Ang lahat ng yan ay matutunghayan natin dito sa ating chapter review ng chapter 216 ng Jujutsu Kaisen. Bago ang lahat, gusto ko munang ipaalam sa inyo na ang chapter review na ito ay isang spoiler chapter review pa lamang at hindi pang official chapter release. However, kaya naman natin kunin ng gist mula sa mga given na panels na ito, kaya gagawin pa rin natin ito ng chapter review kahit ito pa lamang ating hawak. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na rin updated sa recent timeline ng series. If you wanna know what happened in the previous chapter, which is chapter 215 ng Jujutsu Kaisen, ay siguraduhin mo lamang na napanood mo na or panoorin mo na ngayon ang chapter review natin para sa specific chapter na yon. But anyways, let's proceed at the chapter at hand, which is chapter 216 ng Jujutsu Kaisen. Makita natin sa cover page pa lamang ng chapter na ito na ang chapter ay pinangalanan ng bath, na dito pa lamang ay makukuha nyo na kung ano talaga mangyayari sa buong kwento ng chapter, pero hindi lamang yan nangyari. Parang yun lang naging highlights ng chapter na ito dahil napakatagal na nating inaantay ang full reincarnation nitong si Sukuna. On the very first panel ay makita natin na i-feature agad dito itong si Kenjaku at si Uraume habang may makita tayong isang napakalaking cursed spirit. Ang lugar na kanilang tinatatayuan ngayon ay walang iba kung hindi ang Zenin Clan Headquarters. Makita natin na nakasuot dito itong si Kenjaku at maging si Uraume ng robes na ginagamit nila para sa ritual. Since they're finishing their preparations na nga para sa gagawin nilang bath ni Sukuna, itinanong dito ngayon ni Uraume dito kay Kenjaku kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya tinatapos ang Calling Games at hindi pa niya kinukumpleto ang kanyang mga plano. Sinagot naman siya ni Kenjaku na kahit na daw kumpleto na ang kanyang plano at pwede na siyang mag-merge ngayon kay Tengen, still interesado pa rin siya sa magiging bath nitong si Sukuna at gusto niya itong ma-witness. We then get to see the process na ginagawa nitong si Uraume kung paano niya i-revive si Sukuna through the bath. Na-explain niya dito na ang bath daw ay isang parabang common na ritual na ginagawa noon wherein ang isang kilalang pamilya na we don't know specifically kung sino, pero syempre pagdating sa mga kilalang pamilya, ang unang papasok sa atin ay ang 3 great clans na ang Kamo Clan, ang Gojo Clan at ang Zenin Clan. Sinabi dito na kung mayroon daw hawak na isang napaka-importanteng treasure or vessel ang isang pamilyang yon, ay ginagamit nila ang bath para i-reincarnate ang vessel na kanilang hawak. Sa pamamagitan ng pagtubog ng kanilang vessel or ng kanilang secret treasure sa loob ng cursed energy for 10 months and 10 days ay magagawa nilang ma-revive ito. At hindi lamang yun, para makapag-create ng bath na pagtutubugan nito ay kailangan nilang umipo ng napakaraming cursed spirit na may napaka-deadly na poison ng mga dugo. So this wasn't just a normal cursed spirit kailangan nilang piliin ang pinaka mga poisonous na mga cursed spirit para makreate ang bath nitong si Sukuna. Dahil kung iisipin natin, si Sukuna nga ay hindi lang natuloy ang King of Curses kung hindi King of Deadly Poisons din. Makita natin dito na habang hinahati at hinihiwa nitong si Uraume ang mga cursed spirit ay sinasala niya ang mga ito para ipunin ang kanyang dugo. Naitanong naman dito ngayon itong si Kenjaku kung bakit daw kailangan pa nilang pagdaanan ng prosesong ito. Wala bang ibang mas madaling paraan para i-revive na lamang itong si Sukuna? Kaya naman sinagot siya nitong si Uraume na ginagawa nila ang prosesong ito para mas maging malapit sila sa demon. At ginagawa din nila ito para completely ma-suppress ang emosyon at ang consciousness ni Megumi Fushiguro. Dahil kung iisipin natin, still kaya pa rin niyang mag-resist. At kung kaya niyang mag-resist ay magiging hindrance siya para sa King of Curses na si Ryomen Sukuna. So basically ang bath na ito ay para bang ginagawa lamang nitong si Sukuna para ma-suppress ang kanyang vessel at para completely ang consciousness na lamang niya ang mangibabaw. And then we get to see Sukuna na nakalublob ngayon ang buong katawan sa loob ng bath and in no time ay agad na din siyang umahon mula sa pinaliliguan niyang bath na ito na punong-puno ng deadly poison ng mga dugo ng mga cursed spirit na kanyang sinala. May kita natin dito na binigyan na nila itong si Sukuna ng kanyang sariling robe, therefore concluding na nakumpleto na ngayon ni Sukuna ang kanyang bath and maaring at this moment ay completely suppressed na ngayon ang emotions at ang buong consciousness ni Megumi Fushiguro. Pinagtawa na naman ngayon itong si Kenjaku si Sukuna, which only proves na talagang medyo close talaga si Kenjaku at si Sukuna, dahil kung iba nga namang karakter ito ay siguradong papatay na agad ito nitong si Ryomen Sukuna. Subalit dito kahit na pinagtatawanan ni Kenjaku itong si Sukuna ay tinanong lamang siya ni Sukuna kung ano ang nakakatawa.
Habang sinasagot naman siya ni Kenjaku na akala daw nila ay hindi na magbabalik si Sukuna dahil meron siyang love affair or lover's quarrel daw, pero hindi dito na specify kung ano talaga yon. Ang only thing na pwede nating maisip sa binigay na panel na ito ay maaring may connection si Sukuna at si Yorozu at maaring meron silang intimate relationship sa isa't isa na dahilan kung bakit hinahamon nga ni Yorozu itong si Sukuna sa previous chapters nang una siyang magpakita. Sinagot naman ni Sukuna itong si Kenjaku na wala daw siyang kahit na konting pakialam dito kay Yorozu, pero since gustong-gusto nga niyang completely talagang ma-eradicate ang presence ni Megumi Fushiguro at para completely na siyang mag-fall into despair para hindi na siya mangialam dito kay Sukuna, ay gusto niyang patayin ang kapatid ni Megumi Fushiguro na si Tsumiki. At ang only way para magawa yon ay ang patayin din ang nag-reincarnate na sorcerer sa katawan ni Tsumiki Fushiguro na si Yorozu. So I guess it's inevitable talaga at darating talaga ang punto na maglalaban si Yorozu at si Sukuna. But basing sa mga dialogues na binitawan nila dito, kung si Yorozu nga ay totoong merong intimate na relationship dito kay Sukuna, it only means one thing. Maaring siya ang Queen of Curses and it's just hindi siya nabigyan ng ganon kalaking recognition kaya hindi siya nakilala. But surely for someone to have a close relationship dito kay Sukuna, it only means one thing, na isang napakalakas din talagang sorcerer nitong si Yorozu. But enough with that, mag-continue tayo sa mga susunod pang mga panels. May kita natin na ang sumunod na mga panels ay magpo-proceed na dito sa Sendai Colony. May kita natin na nandito na naman ngayon itong si Ryu Ishigori at itong si Uro. May kita nila at nararamdaman nila ang overwhelming presence at ang nakakatakot na aura na ito. Agad namang nagsalita itong si Uro dahil para bang kilala niya kung saan nanggagaling ang aura habang sinasabing, "Here he comes, the King of Curses." From this we can comprehend na inabutan talaga nitong si Uro si Ryomen Sukuna sa panahon na kung saan siya ay nabubuhay pa. Kaya basing from his aura alone ay alam niya na agad kung saan nanggagaling ang napaka-creepy na nararamdaman nilang yon nitong si Ishigori. And it seems dahil nga medyo lumakas na ngayon itong si Ryomen Sukuna at hindi na siya nasusuppress ni Megumi Fushiguro, ay lumakas din ang kanyang senses kaya naramdaman niya na ang presensya ng dalawang sorcerer na ito. Makita natin dito na biglang nag-teleport ngayon itong si Sukuna sa lugar na kung saan ay naroroon si Ryu at itong si Uro. Makita natin na nilapitan niya itong si Ishigori dahil para bang nagkaroon siya ng interes sa taong ito. Ginamitan niya ito ng kanyang cleave pero hindi yung nag-dealt ng significant na damage dito kay Ishigori at makita natin nagkaroon lamang siya ng medyo deep na wound or cut dito sa kanyang katawan. Bigla namang tumawa ngayon itong si Sukuna habang nagtataka dahil initially ay pinaplano daw niyang putulin ang katawan nitong si Ishigori in 3 ways, subalit kung papansinin natin ay hindi nga siya naging successful sa paggawa ng ngayon. Ibig sabihin lamang ay masyadong durable ang katawan nitong si Ishigori para gamitan niya ng basic lamang na attack na yon. Dahil kung iisipin, hindi naman talaga dapat ina-underestimate nitong si Sukuna si Ishigori dahil kahit papano ay siya pa rin ang tinagurian na ang sorcerer na may pinakamalakas na output. All throughout the Jujutsu Kaisen universe na maaring exception lamang dito ay si Gojo Satoru at itong si King of Curses na si Sukuna. Because of this ay humingi ng tawad itong si Sukuna dito kay Ishigori habang sinasabing hindi na daw niya mamaliitin pa si Ishigori at sa susunod na atake niya ay magseseryoso na siya. Sa sobrang takot at kaba sa binitawang statement nitong si Sukuna, itong si Ryu Ishigori ay biglang napa-step back at nag-aanda na sana siyang mag-launch ng isang granite blast, subalit bigla siyang counter-attack agad nitong si Sukuna habang ini-slice ang kanyang muka. And we can clearly see here na unti-unti nang nagpa-fall off ang mga parte ng ulo ni Ishigori, so this only means one thing. Goodbye Ryu Ishigori at patay na siya, out na siya agad sa kwento ng dahil lamang sa napakamalas na sitwasyon na na-meet niya ang King of Curses na si Sukuna na kagagaling lamang sa kanyang bath. Matapos yon ay biglang nagpakita na ngayon itong si Yorozu at ngayon ay nakatawa na si Sukuna habang kinakausap siya. Kung papansinin din natin, iba na ang itsura dito ni Tsumiki Fushiguro at unti-unti nang parabang nagme-metamorphosis ang kanyang katawan into what Yorozu looks like. Dito ay makita natin na para bang na-excite pa nga itong si Sukuna habang minimik niya ang kanyang nasabing katambal. So this only means one thing, sa next chapter ay mawi-witness na natin ang laban sa gitna ni Yorozu at ni Sukuna at malalaman na din natin kung ano ang curse technique ni Yorozu at kung ano ang kinalaman ni Yorozu sa buhay ni Sukuna kung bakit siya naging isang nilalang na close in terms of relationship sa King of Curses. We also get to say goodbye to Ryu Ishigori na kahit na binuhay pa rin siya ni Yuta Okutsu, hindi natin aakalain na ito lang palang si Sukuna ang papatay sa kanya ng napaka-basic lamang.
And as of the situation ay nakumpleto na rin ni Sukuna ang kanyang bat, which makes him all the more powerful compared sa version niya na nakipaglaban kay Maki at kay Yuji Itadori. At kung iisipin natin, ito ay 15 fingers Sukuna pa lamang at meron pa siyang natitirang 5 fingers pa. So ito ay 3/4 pa lamang ng kanyang original power at may mas ilalakas pa talaga ito. But with all of that being said, yun lamang lahat para sa ating chapter review ng chapter 216 ng Jujutsu Kaisen. Siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.